Malapit po kami muli, Panginoon, banal mong harapan sa pangalan ng inyong anak na si Jesus. Maitaas po kayo sa araw na ito. Wala po kayong magagawa kundi ang iwan sa inyong kamay ang kabuuan ng isang kamanghamanghang pribilehiyong ito. Binigay sa Panginoon, hindi po namin kayang magbigay ng aming buong atensyon sa bagay na ito. Humingi po kami ng iyong tulong. Ang ipagindapatin niyo at tulungan mo na ma-focus ang aming puso at kaisipan. Sinasabi ng salita. Alalayan mo po ako na maging daluyan ng mga salitang ito. Sabi po nila, maraming wala ngayon dahil sa iba't ibang kadahilan. Hindi po ito aksidente at aming naalala sila saan sila naroon. Kahit ano man ang sitwasyon nila, magagawa po kayo. Pasalamat kami sa oras na ito dahil kahit marami kaming ginagawa, pero tinulungan mo kami upang magbigay ng isang quality time to hear thy word. Father, thank you. Dinidig mo ang aming panalangin ito sapagkat inihiling namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tuloy ko po yung sharing ko last Sunday, yung text natin sa Galatians chapter 4, verses 4 to 5. So, pinasulat ko kay Janessa yung tatlong heading. Natapos ko po yung first heading last Sunday. Kapasya lang ko ngayon yung second. Gusto kong reviewin ito. Binigay ko ito kay Janessa. Pag sinabi pong heading, ito ay nilalaman ng mga talata. Nagsikap din ako mag-aral dito. Matagal lang, pero ito yung kaya ko, ito yung natutuwang ko sa bagay na ito. So, based dito sa Galatians 4 to 5, ito yung balangkas niya na nakuha ko. Last Sunday, hindi ko na masyadong ulitin. Sovereign plan of God in sending His Son to supernatural work of God through His Son. And then, His Son. Spiritual end. Siguro, hindi pa ngayon to. Hindi of siya, for. Hindi of for. Spiritual end for which God spiritual end for which God sent His Son. Okay. Konti lang naman. Yung end for. Okay. So yung 2, doon tayo mag-concentrate. Janessa. Pwede mong ilabas, sister, yung text natin. Muna. Okay. Ano ba translation tayo dito? Yung official natin. Okay. Yan po yung dalawang talata. Diyan ko po hinugot yung ating mga headings. Okay? Now, just to connect this second heading sa first heading, kasi wala naman yung iba dito last Sunday. So, 2 minutes lang na rerapasuin ko yung first heading. Pag sinabi po natin sovereign plan, ibig sabihin yan, hindi pa nangyayari ang lahat, nakaplano na sa Diyos. Ibig sabihin, sa isang nagbibigay kaaliwan sa atin, meron talagang Diyos na may control ng lahat ng bagay. Okay? Ano man ang sitwasyon natin, may sakit man kayo, wala, ano man ang problema ninyo, ano man ang kalagayan natin, gaano man kayo kasama, sino man kayo, yan ay nakikita ng Diyos. Ibig sabihin nun, sino man tayo, sa Paskong ito, di ba, inaalala natin, tandaan po nyo,
Nung bago dumating si Kristo sa daigdig na ito, ang daigdig, historically speaking, ang mundo kahit nung panahon na yon ay nababalot ng kadiliman. Okay? Nababalot ang mundo ng kamangmangan, ng superstitions, false religion, ignorance, lahat ng ito. Ganyan ang daigdig noon, bago dumating si Kristo. Ibig sabihin nun, alam mo po, wala nang pag-asa niya. Ito, patapo na eh. Wala kang makita talagang katotohanan, wala kang makikita talagang liwanag. Dito, bumulaga ang Diyos. Balit nang dumating yung appropriate time, nang dumating yung ganap na kapanahonan, tandaan nyo, ang pagdating ni Kristo sa daigdig ay plano, right timing. Maaari, hindi lahat tayo nag-agree sa timing ng December 25 kasi may itong beginning stunts na makatalagad na kaya tanggapin 25, eksakto na yung kapanganak ng Christ, ay totoo ito. Okay. Pero whatever, ano man ang paniniwala kung 25, hindi kasi talaga 25. Alam yan, tradition lang yan. Okay? Kasi walang nakakaalam. Hindi ko alam, eksakto, walang nakakaalam. Maaari yung iba, sinasabi nila malapit dito, ganun lang. Pero walang nakakaalam. At hindi nag-ingay ang Bible para sabihin niya yung exact date ng kapanganakan ni Jesus Christ. Pero, ba't mo nagsa-celebrate? Nagsa-celebrate tayo dito dahil milagro ito. Christmas is a miracle. Kala nyo, tradisyon lang, magdadaan lang, ganito lang, malamig ang simoy ng hangin, magluluto tayo, may reunion, may mga gawain, pero higit sa lahat, tandaan nyo, ang Christmas is a miracle. That's why we celebrate. That's why we are here. Ibig sabihin, kung hindi ang Diyos ay bumisita sa daigdig na ito, okay, lahat niya naman, isipan niyo, nung edit ng Kristo, lawan niya nga ito. Di ba, sa panahon natin ngayon, ano uso? Ang panahon sa ating panahon ngayon, ang uso is deception. Wala mo yung panwalan mo, tutuyo, pero paglokohan na ka pala. Dakal ka rin daw, deceive. Salitang deceive. Wala mo, gusto yung gagawan, gusto yung pakiramdaman, gusto yung panwalan mo. And yet, sabi nga ng Bible, ang dulo nito ay kapahamakan. Deceive. That's why Jesus Christ, nung siya dumating, I am the truth. Nagsalita rin ng langit nung nandito si Kristo. Anong sabi niya? Si Kristo ay nagpabautismo. This is my son. Listen to him. This is my son. Listen to him. Hindi ba ang mandaraya sa lahat naman na yan, Diablo? Alam natin yan, hindi ba? Lalong-lalo na ngayon, nakita nyo naman, agyan kang news, ka makapagtiwala. Mabalong nila magsalitang totoo. O tangi kwento na kaya kabala mo totoo, pero yung palabalo, gaslighting yun. Okay, naintindihan nyo ba yung sinasabi ko? Dito pumasok ang Panginoon. Subalit, nung dumating ang ganap na kapanahunan, nung panahon na, the appropriate timing, the appropriate time, the exact time, God sent forth His Son. Hallelujah. God intervened. God intruded. Pumasok ang Diyos. Walang alam ang tao. Di ba meron tayong ganong awitin na naalala ko lang? Oh, holy night, the stars are brightly shining. Lalo po ng kanta tayo ni, o sabihan mong holy night. But holy night? It is the night, of course, of our dear Savior's birth. See? But holy night? Kasi, ipinanganak ang Diyos. Sa daigdig na ito, ang anak ng Diyos. Milagro yun. That's why ang ating second heading is the supernatural work of God through His Son. Tapos sabi niya, long lay the world in sin and error pining. Ibig sabihin, nung namamayat ang daigdig sa kasamaan, nung naghihingalo, pining. Sabi niya, at tapos sabi ng abiting, ganda yun. Till He appeared and the soul felt each word. Naramdaman ng kaluluwa. A thrill of hope
Kinilig ako sa pag-asa. Parang gano'n eh. Thrill eh. Kilig yun eh. Ibig sabihin, nabuhay ako. Madilim na, walang pag-asa, walang maapuhap, walang kaligayahan, walang pag-asa, walang direksyon. The thrill of hope. Kinilig ako. May pag-asa. The weary world rejoices. Weary ang nangihimatay na sanlibutan na hinagalak. It's true. You know why? Because the light has come. Dumating si Kristo. The light shines in darkness. John 1:3, John 1:5, John 3:19. Ibig sabihin, dumating si Kristo bilang liwanag sa madilim na daigdig. Fall on your knees. Hindi dapat maging posture tamo eh. Fall on your knees, nadikluhod ka. Sikluhod ka, samba ka. Oh, hear the angel voices. Tapos ang galing eh. Oh, night, divine. Ba't divine? Ba't yung gabi divine? Ibig sabihin ng divine, galing sa taas eh. Yun, you see? Of course, yung Holy Night na yon, naka-inline yun sa scripture. Kaya ang daming magaganda talagang Christmas na kanta. Wag lang yung Santa Claus went to town, ha? Wag lang yun, ha? O yung Silver Bells, wala yun. Kaya, ano ko yun eh. Kaya, hindi ko alam kung bakit mas kilala pa yung Santa Claus kay Jesus Christ yung iba. Of course, alam ko, harmless siya. Mabait lang, nagbibigay. Isang lalaking nakapula, may balbas na puti. Tapos, gumaganon lang, di ba? But my friend, kayo mga nasakit kaya sabihan ko, that's a lie. It's fantasy. Totoo ito. Ipinanganak din ako na akala ko totoo yun. Dahil ang tatay ko, yung medyas pag pinsabi, lalagyan ng matigas na piso nung panahon namin. Kaya lang, ito lang kayo. Yan yung panahon na mo. Kumpleto yung Pasko nung wala isang Santa Claus. But my friend, nung kesa sabihan ko ngayon iyukapan, ang Kristiyano ini. Kasi nga, Santa Claus, nilikha niya ng isip na ng tao. Sabi ko kaya kaya din tangi Kristo, bang kanita di na nakatang holidays. That's not true. It's wrong. It's nonsense. Now, bakit dumating yung si Kristo bilang liwanag, hindi pa rin masaya ang mundo? Kasi, mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. John chapter 3:19. Siguro kung tanyo ko, bakit din niya ito? Paligtas, o tiba masalese, ba't ting suffering, sa ting kasakitan, ba't may kamatayan pa, ba't ganito. Ba't ganito ang mundo? Because, ipaliwanag na rin yung Bible, mas mahal ng tao ang kadiliman kaysa sa liwanag. That's the explanation. That's all explanation. Okay? So, ito yung maganda. Nung dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang. Hallelujah. So you see, nagse-celebrate tayo ng Christmas. So kung maintindihan ninyo, because Christmas, bilang ito. Ako, na mahalaga ka na ako ng 25. Kako, Pasko pa ngayon. Of course. Kaya isama ka na po na. Ayan din yung 25. Wala ng thrill, wala ng Pasko, wala ng saya. You are wrong. Ang ibig sabihin, kung nagpapasko ka lang, 25, kaya puso, alay Kristo. Ingat siya kayo yung season, but not the reason. Kailangan tayo, ikay matsugi, kailangan tayong encountering Christ. Hindi mo kayang mabuhay na misadyad ka kayong benay na kaya hindi mabili ang Kristo. You can't. Kailangan natin talaga sa buhay natin yung meaning, direction, mga desisyon sa buhay natin. Kailangan natin kasama higit ng malakas. Ala yung meaning yung biyanong in Kristo ng Pasko. Ala yung tanda. So, yung Pasko, buri na sabihan, the Christ of Christmas. Ang Kristo ng Pasko.
So, bakit nagsiselfie? Kasi supernatural ito. The supernatural, dinisplay, inihayag ng Diyos ang kanyang kamanghamanghang gawa sa daigdig na ito through sa pamamagitan ng kanyang anak. Kailangan natin kayo pungakit at makiti Jesus Christ din tayo. Anong gawa na ng Diyos? Kaya nga diba kasi na kami yan yung panahon na iti, which is talagang mas dakalang sisisyan day in Diyos kasi aking matulalag ng Diyos. Totoo na eh. Why? Kasi problema kaya ito eh. Magnitude na yung problem. Volume na yung problem kaya itong iti. That's why, Elon Musk din nung kinapulanta. Elon Musk, may influence sa yung tao, siyempre kakilala din. Kaya kung makuha ng diling tao, pag ginugaya ito, ara, ngini. Yung ba nung Christian, nung maalangan niya, kasi kampiyan ng Trump. Pero yung minsan, in question na. Ba't ka manwala kay Diyos? Anong yaning may itong mga harad? Ba't manwala kay Diyos? O kayo ka manwala? Hindi, kaya ako alangan kasi kung may Diyos na makapangyarihan at mabuti, bakit naghihirap ang daigdig? Elon Musk kita na, pero kasi pag sinabi ni Elon Musk, maniniwala ka doon eh, kasi bilyonaryo ito eh. Bata pa noon, eh. Wala pa sa kalahati sa edad ko yun. Bata pa yun. Nakuha, pilanin pa noon. Pero yan ay kaya. Kaya magkamali na. Kaya hindi kanya sinabi, wala kay Diyos. Kung may Diyos, bakit? Puros pagdurusa ang mundong ito. See? Okay. Now, tignan natin uli yung talata. Sinasabi ng Bible. Balit nung dumating ang ganap na kapanahonan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae. You see, dito ay meron na tayong marvelous statement sa talatang ito. Na makinig kayo, please! Sa talatang ito ay meron ng kamangha-manghang ulat. Now, ano yun? Ano yung supernatural dito? Ito yun. Okay. Napansin niyo yung salitang son? Capital ba hindi? Son sa Ingles, capital. Nanamo rin sa Biblia. Pero yung salitang son ay tumutukoy sa kanyang pagka-Diyos. Hindi ipin. Okay? Now, pagdating dito sa susunod, born of woman, yung kanyang humanity. Now, sino ba nagpanganak kay Jesus Christ? Of course, si Virgin Mary. Yan ba yung sa Genesis 3:15? Maraming paniniwala dyan. Yan daw si Eva, yan daw si Mary. Kaya makanya, napamagal, yan daw yung mga supling, mga whatever. Hindi na mahalaga yun. Sinasabi ko lang sa inyo, yung binhi ng babae si Jesus Christ. Para wala mas malapit siya yung Mary katong Genesis 3:15 kasi seed of a woman eh. Ibig sabihin ala naman binhi yung babae eh. Bakit? Ano yung seed? Virgin birth. Ay, katolik ulang muna. Babalik mo rin katolik. So, kung mali di mali. Ang sinasabi ko lang dito sa punto ito, born of woman, and deity, yung kanyang humanity. Na magkirandam kayo, please listen to me. Ang inuulat dito ni Apostol Pablo sa Galatians, dito sa Galatians 4, verses 4 to 5, yung person ni Jesus Christ. Ano yun? That Jesus Christ was both God and man. Did you catch that? Jesus Christ was both God and man. He is truly God and truly man. I explain na yan. I cannot, my friend. Nakikinig ba kayo? Ba't mahalaga itong doctrine? Alam ko rin mapasal, ito ka na kang doctrine, nonsense nga gagawa. Kaya mag-umpisa. Yung pananambahan sa Diyos na nandito, nag-uumpisa, ano ang sinasabi ng Diyos sa kanyang salita.
Kaya nag-aaral tayo, nakikinig kayo, inuunawa natin ang lahat. Okay? Kasi hindi tayo maliligtas kung hindi natin naiintindihan ang ginawa. Madalas natin inaawit yung ay, to God be the glory, great things He has done. Anong ginawa niya? So loved He the world that He gave us His Son. Eh, sino yung Son? So Jesus Christ was both divine and human. He was both God and man. Truly God, truly man. Very God, very God. So, yan ang ibig sabihin ng ating pinag-uusapan to. Jesus Christ ay God-man. Two natures in one single personality. Kuha mo ba? Si Jesus Christ, kutang yun. Pag sinabi mo si Christ, Diyos lang siya, patay ka dyan. Maging kultura. Okay? Pag sinabi mo si Christ, tao lang, kultukan mo. Tao siya, oo. Diyos siya, oo. Pero sa paniniwalang pananampalataya, the foundation of Christian belief, Jesus Christ is the God-man. The theological term for this is hypostatic union. Hypostatic union. Pauman yan sa terminology, ako iwasan din. Pero ko ang muring Bantini, pero theological term na rin eh, hypostatic. Last Sunday, binggit kay kayo, ang first gospel, dyan sa the proto-evangelium. No, at ito yung rin, anak man po, mga kalusili, sabihan po kay hypostatic. Yun yan, ang ibig sabihin, si Kristo, hindi pwedeng sabihin Diyos lang siya. Hindi rin pwedeng sabihin tao lang siya. Pero si Kristo, the God-man. Siya ay Diyos na tao. Well, explain mo, Pastor. Paano ko explain supernatural yan? Si Daniel Webster nga, pina-explain sa kanya dahil kinukumpisa niya lagi yung kanyang sigasig at pananampalataya kay Kristo. Sabi niya, kung may explain ko yung gawa ng Diyos at ng Panginoon ko, siya si Kristo, hindi mo na siya sasambahin kasi ka-level ko lang pala sa kaisipan. Pero dahil siya wonderful, dahil siya kamanghamang sinasamba ko siya, hindi ko maintindihan, and yet declaration, yan ang truth. In Bible po, ang Bible ganito, hindi ba maintindihan mo? Kasi the Bible is above the reason. Ang Bible, in Bible, ay kontra kay rason. But the Bible is above the reason. So, dito kailangan ng not to say is to believe. It is scientific. That's why ang Christian, we live, we walk. Hindi ko maintindihan. Kaya intindihan yung biyaya. Hindi ko maintindihan si Kristo. Bakit? God became a baby. Puri mo po sa diyang Pastor, English, naging sanggulya. Yes. Maintindihan mo yun? Of course not. He manifest in the flesh. Ito nga ang misteryo, sabi ng 1 Timothy chapter 3, verse 6. Great, we confess this is the mystery of godliness, that God manifested in the flesh. In Diyos, naging tao yun. Ang Panginoon Diyos, ng wika ng langit at lupa, the Yahweh manifested in the flesh. Ngayon, kapag yan, hindi nyo pinaniwalaan, hindi nyo naintindihan, shame on you. Kayo man, nasakit ka na ako na yan. Matwata na pa ng Kristiyano eh. O yan kakayang ko eh. Kaya yan, kalpuro tapang mo rin eh. Mali po ito eh. Very basic na. Fundamentals na rin eh. Kala po, aywasan. Ang laging usapan ni pansin, aliwa naman ng Diyos, ibig sabihin ng minsan eh. Ibig sabihin, hindi Kristo. Sino daw sa tingin nyo ako? Bakit mahalaga kay Kristo yon? Kasi mahalaga. Sino ang Panginoon Yesu Kristo? Inulit ko. Hindi lahat lang sinasabi ng misteryo ng Bible maintindihan natin. Because the Word of God is one of the reason. Pag sinasabi natin ang Bible, ang sinasabi ng Diyos. I-check yung patang mag-preach ko kayo. Opinion eh, pastor yan. Now, pag sinabi naman ka na ako, hindi ako naniniwala sa Bible. Ito naman ang tapong ko sa'yo. Who do you think you are? Ninoy ka.
Paano wala yung Bible? Dahil hanggang brilliant na tawag kami unang panahon, sisiklod na kanini. Paano wala yung Bible? Who do you think you are? Isipan mo yun, kaya bubasa ng Bible, kaya pagbulayan, kaya pakiramdaman. Ala akong time kayo makinig, kaya pagbulayan. Di ba? Ilantaran, kaya paano ng Bible? Maninoy ka. Sino ka? Ninoy ka, kaya palagyan mo. Hypothetical yan, sabihan kaya mo yan. Sinasabi mo, hindi. Kasi maraming taong ganyan, lalo na yung medyo yung mga alam na tao. Yan, ano. Hindi ako naniniwala kay Eva, hindi ako naniniwala na ganito sa sardin na ganyan, nagkasalang tao. Sabi nga ng presidente dati, sino ang stupid ang Diyos na ito? Wala sinabi na yun, Who is the stupid God? Kalunos kayang tao kita. Nandun naman kita. Yung nga naman, maibilan sumama sila sa kanyang kamangmangan. Who is this stupid God? Pero gawin na yung stupid yung Diyos. Because, harapan mo lang yung makasulat. Paano nagkasala sa iba, nilikha niya at nagkasala sa binabayan. Ngayon, tayo may original sinasabi niyo. Ay, ba? At my friends, sinasabi ko lang sa inyo, ito. Kung ang Bible ay skeptic kayo, kaya masyadong panwalas. Ito, balandra ko sa inyo. Who do you think you are? Ang istama kayang araw, bukas makadwala, anak ka. Kaya mo sabihin, malakas kang nini. Pumakan niya. Wala ba tayo sa daigdig na ito? Meron ng scripture, nandiyan ang Bible. At mawawala ka sa daigdig na ito. Nandiyan pa rin scripture. All things will pass away. Everything will pass away. Alam ba yung itagan? Yung word of God. Heaven and earth will pass away, but my word will never pass away. Matay ako. Aliwanin naman yung mamalit kayo niya. Balo ng nino. Bantay niya. Ito na gusto, ala ka yung pulpito, magkwento ka mo yan, kwento mo ng ayal-biyali. Antito, isasabihin mo yung word of God. Kasi nga, lilipas ang lahat. Tatanda ka, senior na ako, matuma na akong matwa. Dahil tayo lilipas. Alam kong galang ka rin, anak-anak ka rin. Bakit? Tumuha na rin. Lalo lang mga ka nung master, malakas na masandang yung lalaki, matutuluto yung kutis, puti-puti. Malakas-lakas siya. Ngayon i-experience ng matwa, sobrang dalanan nyo. Itaga nyo yun kay bato. Ito sila, kanya nga na ako, 16 years old ko. At magsalita na yung pagkwentong matwa kay Ebal. Alam na kayong parang naman. Kanina, masyadong parang paano naman? Ang journey naranasan. Totoo. Hindi nga ako, bago. Parang ba? Sabi nga rin lang. Pero dalanan mo. O yan na, pagkwento niyo, kaya magwa. Maintenance. Ngayon yung cholesterol mo. Masakit ko kayo. At di nga yung forma. Hindi sabihin kayo. Yung Bible, natili yan. Pero ito mga wala tao. Bibilang ko rin may wala na kayo katamo yan. Narila. Nabing ko wala ni Nisip. Wala ni brother mo niya, wala ni sister, wala ni magmang ini, wala ni kanya, wala ni. Nakakit ko dati kayo. Now you see me, now you don't. Totoo ito. But the word of God will never pass away. Kung ano sinasabi ng Bible, halimbawa, sinasabi ng Bible, siya anak ng Diyos, siya anak ng Diyos. So, ang Bible, inulit ko, hindi siya laban sa reason, but the Bible is above the reason. Kaya nga tayo, hindi natin maintindihan ang sinasabi ng Bible. Jesus Christ, Diyos na tao, but we accept that by faith. Hindi wari ako. Yung mga Bible, brilliant sa ito. Ako pa. Sinang bayan? Ako pa. Ganun tayo. So, sino si Kristo? Yes. Siya ang Diyos na nagkatawang tao. The incarnate God. Okay? Now,
Ito pa yung isang bagay na makikita nyo sa talatang ito. Labas nga, Genesis, verse 4. Balit, nung mating ang ganap na kapanahonan, note that word, please, note that word, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. Magbumagyaya yung salitang ini. In English, ang isinugo sa English, sent. Sent is sinugo. Dapat mahalaga yun. Mahalaga yun. Kung sinugo siya, nalayan tayo ba? Ay, sikya mo yan. Tingnan mo ang 1 John chapter 4, 9 to 10. Okay? Si Kristo, ayaw kong mag-concentrate kayo lang na siya'y pinanganak. Totoo, pinanganak siya. Okay? But Jesus Christ was sent. He was sent. He came. Jesus Christ was sent. He came. Hindi lang siya ipinanganak. Buri na sabihin dito, si Jesus Christ, that His life did not begin when He was born. His birth in Bethlehem was not the beginning for Him. It was not. By virgin birth, pinipibatan, kaya nga sinugo. Pag sinugo, may pinanggalingan. Ngayon, siyempre, basang ngayari, bakit dito nakayag ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang bugtong na anak sa sanlibutan upang tayo'y mabuhay sa pagpagitan niya. Hallelujah, Lord! Alam mo, ang gusto ng Diyos sa'yo, ang mabuhay ka, ang mabless ka, ang maligtas ka. Yan ang gusto ng Diyos sa'yo. Naintindihan niyo ako? Okay, kaya nga sinugo si Kristo. Hindi ka nag-iisa. Dapat malungkot eh. Ang Disyembre ko ay malungkot. Miss kita. Gagawin din. Romantic masyado yung Pasko. Kaya biktima ko na kasi high school, paborito kayo. Karen Carpenter, paborito kayo eh. Merry Christmas, darling. Pero hindi ganun. Okay. Ba't mo alam na minahal ka ng Diyos? Okay, solid day ni sabihin ko kayo. Hindi ka sasabi na minahal ako ng Diyos, humihingi ako, pinagpala ako ng ganito, binigyan ako ng buhay. Lahat yun, okay, pwede yun. Pero higit sa lahat, ang ebidensya, ang prueba na mahal ka ng Diyos, sinugo niya. Kanino? Hindi mo yun eh. Sana yung sanlibutan. Sino sanlibutan? Hindi ba ikaw tako? Angkinin mo yun. So, narito ang pag-ibig, hindi sa tayo'y umibig sa Diyos. Matitisod kayo na sabihan ko kayo, kaya kaluguran ng Diyos. Ganun din kayo. Sabihin, mahal ko ang Diyos, I love you, Lord. This is true. By nature, wala ni isa sa ating nagmamahal sa Diyos. Nga, sinugo ba ng Diyos si Kristo dahil alam ng Diyos, mahal mo siya? Hindi. Dahil siya muna umibig sa atin. Ibig sabihin nun, nung hindi pa natin iniibig ang Diyos, inibig niya tayo. Kaya ako po kasi feel. Feelings mo rin in-issue kayo in truth. Alam mo magsalita yung Diyos kaya, minahal kita. Hindi mo ba alam? Binyeke, inganakong kaya. So, yung salitang sent. Yan, naiintindihan niyo ako. Now, pag nakikita niyo sa Bible, yung salitang sinugo o sent, ang ibig sabihin nun, pinanggalingan si Kristo. None of us, wala sa atin ang pwedeng magsalita na sinugo ako dito sa mundo ito. Ano tayo? We are born in this world. Hindi tayo sinugo. Siya sent. Siya born nung siya nagkatawang tao. But He was sent. He came. Paliwanag kayo si Jesus Christ, meron siyang pre-existent life. That is why, ano yung Bible kasi sabihan na, in the beginning was the Word. Hallelujah. And the Word was with God. And the Word was God. He existed before the beginning in eternity. Akachita, asaluyita. Si Kristo, bayo ko yung pasimula at tune. He was sent. God sent
for His Son. Bayan na ginto. Sinugo. Yan ang ibig sabihin ng sinugo. O niya? Ibig mo sabihin, Pastor, brother, Pastor, Kristo, may gumisembyan at yung Bethlehem. Ali! That His life did not begin when He was born. Ikaw patay isipan nyo, Kristo. Kitang kayang pangatao. But my friend, kayang pre-existence. Yan ang supernatural Kristo, Diyos yun. At ibang mumuna kay Diyos, God is eternal. That's why in Diyos na tayo ng beginning. Saluhin paano pwedeng isipin na Diyos walang pasimula? He's God. He's immutable. He's eternal. That before the beginning of time, ibig sabihin, bagong daigdig si Kristo na. Yes, my friend. Meron ka lang. Saan mo siya galing? Bagong Bethlehem. Bago si Maria. Saan siya galing? Ano sinasabi ng Bible? Sabihan kay Kaini, kaya yung sagutan niya, yung sasagutin niya yung Bible. Ano sinasabi ng Bible? He who is above all. John 3:31. Saan sa galing? Ang galing sa itaas, ang pinakatas sa lahat. He who comes from heaven is above all. Galing sa Kristo. My friend, nag-evolve ni Kristo kay history iti. Hindi natin siya kalahi. Nakakuha ko, mali po itong salitang, Jesus Christ is the best human being. That's wrong. Tayo kalahi, Christ yung unique person in this universe. Siya anak ng Diyos. Siya ang pinanggalingan. Bago pa ang lahat. Kasi is God. So yung sent, God sent forth His Son, pag sinabing sent, galing siya sa ibang lugar. At yung nga, yung heaven. Tamo sent. Born ko kedi. I was born. Sabihan ko search kita, sinugurek sa libutan. Sabihan ko rito. Lahat ng tao, ipinangalak sa mundong ito. Lahing tao, dito tayo sa kasaysayan. This is Jesus Christ. Balo yung binari kang Christ. Ba't siya kaya luwan? Lino biyakiti. May sabat, alam pasbol. May mong kay Jesus Christ, loob ko. Hindi siya humingi ng permiso yun, lalabas na ako, papasok ako. Hindi siya gano'n. Why? Ang Diyos. Is God. Balo yung ba, ikay mo nga together. Pati yung hininga ninyo, hawak ng Diyos. Kung bakit kayo ay nabubuhay at may katinuan, Diyos lang yan. Sabi sa akin, ang dami kong problema, Pastor, ang dami kong kaya kailangan sa buhay. Kung kilala mo Diyos bilang iyong Ama, magtatawo ka sa Kanya at sa Kanya kakandili at hihingi. Siyempre, sakit na ng church ngayon, karakal, yung professing church, naka na talaga, i-blame ng Diyos, magtampo lagi yung Ginoo. Ito. Mula, simula kamayanda, pero yung balo, yung problema na yung Diyos. Alam dito. Hindi itang sasawa na yun. No, my friend. God. Alam tayong malino yung sinasabi ng Bible. John 8:56. Pwede bang iramin ng inyong atensyon? Tayo na dito. Okay. Ating tabang abasa kayong Bible, ni Kristo, Diyos siya. Word for word, face to face, meron ba? Wala. Pero sinasabi ba ni Kristo, Diyos siya? Hindi lang directly, yes. Ready?
Narinig. Anang Kristo. John 8:56, naganap ang inyong amang si Abraham na makita niya ang aking araw. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Nagtagpo ba si Christ at si Jesus Christ? Yes. Bilang tao, of course, hindi ko sinasabi bilang tao. Sinasabi ko niyan dito, ang sinasabi ni Christ. Pero sabihin kayo, kilala ni Abraham. Kung kilala ni Abraham ng Ginoo, 2,000 years, kilala na nga naman ng Ginoo. Hello? Remember that Jesus Christ knows your worst, that He's the one who loves you most. Itigil nyo ko rin, ibig sabihin, nung sasabihan mong malala ka, mas balo ng Christ malala ka. Pero iyang higit at dinugod. Pero i-Christ, i-Abraham, almost 2,000 years na eh. O tiyakit lo. Bilang tao. Wala na explain kayo. Harap ka kung miyat ng permatibe, talatay ni Bible of Jesus Christ. Diyos. Sinama sa kanya ng mga Hudyo, wala ka pang 50 taon at nakita mo na si Abraham. Ilang taon na si Jesus Christ dyan? 30. Kasi Christ, kaya doon na prime niya. Siyempre, inga doon 30 talaga. Ano yan eh. Nasa prime ka. Ewan ko, exactly. Pero 30 kasi ito yan. Yun. Wala ka pang 50 taon. Nakita mo na si Abraham. Now, nagsasabi ba sila ng totoo? Yes. Balo ba naman ni Abraham? Yung ama na rin Hudyo yan. Yung Hebreo eh. Okay? Maluwat ng panahon yan. Sabihan, pero anong inakit kami yan. Well, tingnan natin. Pero mga kapatwala, sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan sinasabi ko sa inyo, bago kumain si Abraham, ay ako nga. Naroon na yung parusa. Okay. Ano sinasabi ni Christ? Please, pakinggan niyo ako. Si Christ Kenny magsalita yung kalapastanganan. Blasphemy. Ano yung kalapastanganan yun? Yun na sabihin kay English na. Di isburigahit kay English kasi mas kaya kay English eh, mas truly, truly, I say to you, before Abraham was. Ano yung was? Tao yun. Pag ginamit yung salitang was, tao yun. Ano yung ginamit? I am mo siya. Deity, God. Ikaw ay po? By Abraham, kasi in Diyos alayan na po. Before Abraham was, I am. Kasi nga, pinapantay siya kay Abraham. Sabi niya, bago si Abraham, ako na, I am. Hindi nalilagduta mo, the great I am. Bago ka, ba't lagyo mo yan eh? At pinabang ito, ikit kaya maging ito na kayo. Akong ginawa niya taloogan na niya. Hindi na nilagyo na mo, the great I am. O kaya mo lagyo, talaga maging masipag taong kaya. Tatang-tahan kaya ang oras. Kaya mo lagyo, I am. Not I was, but I am. Before Abraham was the human. Human was, I am God. O, siyempre, kalapastanganan niya. Doon yung Gewara, 59. Ano sinabi? So they picked up stones to throw at him, but Jesus hid himself and went out of the temple. Ano yung gusto? Ba't sabi na ba ito? Parusa ito. Ang namumusong, sa Old Testament, kaya taminunang panahon, pag pamumusong yan, aking Diyos. Pamumusong yan, kalapastanganan nito. Naturaling parusa, stoning. Yan, tanong. Nagsasalito ako ng totoo si Jesus Christ. I am the great I am. I am that I am.
Oo, kaya bale, patugtog yan, patugtog. Kitang kantang ayam. Ang kaldondo. Nare-remind ko nung ninong yung Diyos. Halimbawa, marami kang problema ngayon. Kung kilala mo. Sasabihin lang sa'yo ng Panginoon, I am. Ibig sabihin, lahat ng nangyayari, ako. Nangyayari. Hawak ko, kontrolado ko. I rule this world, I rule this universe by my might. I rule and reigns on high. I am God, there is no other. I declare them from the beginning. My counsel will stand, my purpose will be accomplished. I am. Bago pa siya Abraham. So, sino si Christ? God. Okay. So, yung salitang son, nagre-refer yan sa kanyang deity, sa kanyang pagka-Diyos. Now, gusto ko sungkitin ito. Kaya na ba ako? Pwede ba? Sabihin niyo lang sa akin kasi series naman tayo eh. Salamat. Thank you so much. Kasi baka sabi ko, baka minumura na ako nito. So, may approval kayo. 5 minutes? Serbon? 10 minutes. Okay. Now, ang buhay ni Kristo ay nababalangkas dalawang imposibleng bagay. Okay. Jesus' life is framed by two impossibilities. It is bracketed at walang balangkas. Kasi titimid ka kasi itang ikatang second heading, the supernatural work of God through His Son. Kaya dikdik yan eh. Kaya ginagan ko. So napatunayan natin, nakita natin yung talata that Jesus Christ, Diyos siya, sent, tapos born of woman. Pinanganak siya ng isang babae. Now, ano yung dalawang milagro na pwede natin i-celebrate? Bakit tayo nandito? Baloy po at aliwa ng mga Kristyano. Aliwa ko. Dapat aliwa kayo. Baloy ko mga yan. Kaya ba ni Dari, makinig kayo sa akin. You know why? Huling hindi katamang founder. Eta mo Budista, eta Muslim, eta mo Antini, eta mo Confucianista, eta mo grupo, eta kulto, eta higit sa lahat, ang gusto kong tingnan ninyo, sino yung ating founder. Christianity is a miracle. Kayo mga kalimuan ngayon. What miracle yan? Iling kayang founder. Ang founder natin si Jesus Christ. Why? Ano yung imposible, ano yung dalawang yun na binabalangkas na dapat natin mga ngayon pa sa buhay. Kaya nga, ang buhay natin ay, ang haliwayak nito, ang usok nito ay sa pagsambay sa Panginoon. You wonder, you stand in awe, and you worship. Ano yung dalawang ito? First, virgin birth. Kaya nyo, mga dad, virgin, miraculous to. Miraculous. Milagro ito. Kasi ipinakita ng Diyos ang kanyang kapangyarihan at ang kanyang biyaya. Remember this. Virgin birth is a miraculous event. Demonstrator God's power and God's grace. Ano ba kanya ng angel kag mere? Nakbalo na pala ni Ida di Mary 7:16. Nakbalo, sure. Nakiba mo, virgin. Virgin ni Mary. Nung panahon na yun. Bumulaga sa kanya, kay dumating ang isang salita. Okay. Kapalan kang babae, kaya sinapupunan kaglik. Okay? At bibit-bitin mo ang isang lalaki. At tatawagin siya, Jesus. He will be great. Luke chapter 1, may pagkamali, 34, 35, 37, 38. Sukin. Wala na akong tayong parabasa ngayon. Pero sinasabi ko sa inyo ang kwento. Dumating yung isang sabi niya kay Mary,
You will conceive in your womb. Yan nga, manganak siya sa lalaki na to. Siya ay magiging dakila, and he will be called the Son of the Most High. Kaya sinabi ng Mary, nung galing kwento, Captain Andre, ang sinabi ng Mary, manganak ka, tatawagin siyang dakila, at tatawagin siyang anak ng kataas-taas ng Diyos. Virgin yan. Alayang kilalang lalaki, alang siniping kayo. Virgin yan. Ano na sinabi? Di wala. Alam mo, Sister Angie, alam mo yan. Nablango ka lang dahil nabigla ka. Ano sinabi niya? Yes, okay. Bago yun. Tama. Kaya magtaka. Walang sumiping sa yung lalaki, mabubuntis ka. Ayun, ano sila yun, brother? How will this be? Since I'm a virgin, this is impossible. Kaya parang yung Elizabeth, big doubt siya eh. Sinabi na, anak niya, baugi. Pero ano yung ini? Laban niya kayong kalikasan ini, buktot ko, walang lalaki. How will this be? You see, my friend, naintindihan niyo po yung Pasko, kung ibig sabihin, lahat ng galaw ay kamay ng Diyos sa pagdadala niya ng kanyang anak. Anong sabi niya? Walang magiging tatay niya ng Holy Spirit. Sasaniwan ka, lililiman ka ng kapangyarihan. Remember, hindi ginusto ni Mary siya mabuntis. Mary did not seek to be pregnant. She did not. At walang kinalaman si Jose sa kanyang pagbubuntis. Yes, engaged sila. Nakakayang kinalaman. Buri sabi niya, magtaka, alam lalaki. Ang conception. Buktot ko. Pero nabuntis mo siya. My friend. Ano nangyari? Sige. Ito ang gusto ng Diyos. Let it be done unto me. Nabuntis si Mary. Now, yung ipinaglihi ni Mary, kanina yun. Sa Diyos yun. Yung anak ng Diyos. Ay, yung paradox kay Bible eh. Itang buktot ng Mary, yung binubuntis niya, anak ng Diyos sa isang talata. Tapos, anak niya rin. Paradox. The Son of God, the Son of Mary. So, hindi mali yung sinasabi ng Katoliko na si Mary ay ina ni Jesus. Tama yun. Hindi lang natin minsan talagang ini-embrace yung Mother of God. Usapan yun. Pero talaga ba si Mary, anak niya si Jesus? Yes, naman. Ina siya. Yes, naman. Okay, mawawala. Anak ng Diyos, nandito, anak din ni Mary. Na-explain niya ako ito. Oh boy. Learn may journey ng Christ, learn may biyena. Nang kay Diyos, yan ang kahit tao yun. Nang kay Diyos, yan ang kahit tao yun. Nang kay Diyos, yan ang kahit tao yun. Mamakano kayo manapani by faith. Sinong tao maglalakad sa tubig? At yung biro mo itabi, kausapin niya yung alon, yung ihip na malakas. Sino kagawa nun? Pero ang Diyos, nakita yun ng magkatawang tao, napapagod. Kailangan ko sa krus, umiiyak, nasasaktan, nagugutom, nauuhaw. Sino? Talo. Yung buri kong akit tsukeni, karapat dapat ba sambahin si Jesus Christ? Yes, He was sinless. Na siguro tatapusin ko muna dito. Ano yung pangalawa? Empty tomb. First is the virgin birth. Pangalawa is the empty tomb. Anong empty tomb? Diba, pag merong namatay at inilibing yung katawan niya, nananatili sa libingan. Hindi ba? Kahit anong gawin mo, nakahiga siya doon, malasoya ka rin niya, sa katewi sa kayang katawan. My friend, Jesus Christ, hindi gano'n. Yes, siya namatay, siya inilibing, but after 3 days, sabi ng Bible, He was raised to life. Siya muling
buhay. At nung hinahanap siya ng kanyang mga alagad, ano sabi ng anghel? Anghel tayo ng Matthew 28:6, verse 6. Kung hindi ako nagkakamali, nandun yun. Sabi niya, sino hinahanap niyo? Jesus. Wala siya rito. He's not here. He has risen, as he said. Yun naman, ang Panginoon, nung bago siya mamatay, alam niya, pagkatapos ng 3 araw, siya muling mabubuhay. So, yan ang himala, yan ang Christmas. Kasi, tayo pwedeng banggitan ng kayang resurrection, kaya ba't na rin kayang birth? Hindi pwedeng hindi. Gusto ko lang maintindihan ninyo, ang bagay na ito, na nababalangkas ang buhay ni Kristo ng bagay na imposible. At yung kung binuron din ito again, sabi ko kayo, brother Richard, kung mamatay ka at muli kang mabuhay, asambahin kita. Akit kayong tao, talaga, clinically dead, talagang namatay siya, at siya muli mabubuhay. Kahit anong sabihin niya, paniniwalaan ko siya. May panwala ni Jesus Christ, yung kanyang libingan, walang laman. Ang katawan, actually, ang resurrection, hindi siya spiritual event. Physical yun. Ibig bang sabihin, yung talaga si Kristo, yung nabuhay na muli yung kanyang katawan? Yes, my friend. Yan ang ating founder. Ngayon, makinig kayo sa akin. Please, I say this with reverence. Anong saysay ng cross? Walang resurrection. Remember, without the resurrection, the crucifixion of Jesus Christ would have been in vain. Taka na tayo simbolo. Yung krus kayo, bakit nandito yung sagisay ng pananampalataya? Ba't nandito ito? Of course. Naalala niyo ang gospel? Alam ang gospel? Ikaw yung matuwa na ba ang Kristiyano? Kung nanda kayo ang ito ako. Ano yung gospel? Isto ngayon pakibada ng sagot yung salita ng ini. Matuwa na kamala ng palataya. Tinanong ko sa iyo ang gospel, hindi mo alam. Shame on you. Bakit? Yun ang foundation. Shame on you. Mung inabalo yung gospel. Maraming gospel. Yung mag-aaral kang brother, kitang niya kaya kami ng pastor ini. Ano yung kasip yan? Si Kristo yung namatay, si Kristo yung nilibing, si Kristo yung muling buhay. Now, tanggalin mo yung resurrection, tanggalin mo yung empty tomb, alisin mo yun, walang gospel. See? Inuulit ko, sinasabi ko ito na may paggalang. Walang kabuluhan ang cross kung hindi siya muling nabuhay. Ang pagkabuhay na mabuli ng Panginoon ang siyang nagbabalidate, ibig sabihin nagpapatibay, na tinanggap ng Diyos Ama ang kanyang kamatayan sa krus, yung siya muling buhay. Ano sabi ni Christ? Sabi ni Christ sa kanyang kamatayan sa krus, it is done. It's finished. It's finished. Anong sagot ng Ama? Yes, it's finished. Binuhay siya. So makatitiyak ako, bago ko mamatay, alam ko, Haliot, bakit natakot silang mamatay? Hindi sila sure kung napatawad din yung kasalanan nila. Yan ang bumibigay ng takot sa tao sa kamatayan. Pero pag alam mo na hinugasan ka ng dugo ni Kristo, alam mo ang kamatayan ay pakinabang sa iyo. Intindihin niyo ba ako? Tatakot kung may patawad din yung kasalanan ko. Kailangan ko mabubuhay ang mabuli. Now, sino nabigyan nun? Ang Panginoon Yesu Kristo. Kaya nga, ang 1 Corinthians chapter 15, matindi yun. Ano yan? Ano sinasabi? If Christ is not risen, our preaching is in vain. Your faith is futile, is in vain. Kung hindi siya muling nabuhay, kalungkot na niya. Kaya hindi ka lulungkot. Nung Kristo ay sinuling niya, at suko ka po rin kaya. Still. Naintindihan niyo ba ako? You are still in your sin. So, sa oras ito, kay Kristo, I am in the state of grace. I am not in the state of sin anymore.
Wala akong takot kay Mbe, wala akong gulat kay Mbe, kasi di patawad din kasalanan ko, ulit na yung ginawa ko. So, walang kabaldugan. Sabi ko kayo, okay mag-drama kayo, okay mag-activities kayo. My friend, pero ni Kristo, sinubli mo Mbe, anak kabaldugan niya. So, dito muna ako. Hindi muna ako abante. Pinakita ko sa inyo yung supernatural. That Christmas is a miracle. Pero gusto kong sabihin sa inyo, huwag nyo sana rugo. Gagawa ng Christmas, historic yan mo. Binuksan ko na ba ang puso ko upang gawing Bethlehem ng anak ng Diyos? Yung Bethlehem noon, papasukin ko ngayon. Today, He lives, He loves. Tandaan nyo, kung si Kristo ay hindi siya muling nabuhay, tapos na ang Kristiyanismo. Balik ka. Kasi ang Iglesia ng Panginoon Yesu Kristo, katulad nito, great I am, nakatindig ito sa muling pagkabuhay. That's why the resurrection of Jesus Christ ay isang milagro sapagkat yung ating founder ay muling nabuhay. Kakuya ini, para madalas kayo sasabihin kay Bero. And life is worth the living just because. Ba't may meaning ang buhay ko? Ba't may meaning? Dahil ba mayaman ako? Dahil ba sinuwerte ako sa buhay? Hindi. Ang meaning ng buhay ko dahil siya buhay. And life is worth the living just because it is God sent His Son. They call Him Jesus. He came to love, heal, and forgive. He lived and died. Ano rin kanta? To buy my pardon. Ano susunod? And life is there. There. He lived and died to buy my pardon. An empty grave is there to prove my Savior lives. Bakit naniniwala tayo kay Jesus Christ? Nabuhay siya muli. Hindi kanya lulukuhin. Siya ang katiyakan mo sa buhay. Kaya nga ang tawag sa atin, blessed hope, eternal life which God who never lies promised before the ages to come. Christ is our hope. Nang nano kay Dan, kaya nano ka sitwasyon gambi, gusto ni Kristo, yang kaya kang silpantayanan gambi. Yan pinakamahalaga sa buhay natin. Magpapasko tayo. Hindi historic, hindi personal. Ayaw mayari. Kung nanda kayong personal, ay counter siya ni Jesus Christ gambi. Kung kutang ng mga activities ko, kaya din, hindi ko tinatanong ko, na-encounter niyo ba ang Panginoon sa buhay? So, narito ako, nakatayo sa pinto, ako'y kumakato. Sino bukas sa akin? Pasok ko sa kanya. Pwede nating awitin muli, Vanessa, yung a little child of Bethlehem. Kasi nakarelate ito sa mensahe natin. Awitin natin ito, parang personal. Okay? Inuulit ko, hindi historic lamang, kundi personal sa buhay natin. Dahil siya, ang Diyos na nagkatawang tao, kaya niyang gawin na mamugad sa puso natin ngayon. Okay? Huwag niyong isipin si Kristo noon lang. Hindi, isipin niyo yung ngayon. Kasi Diyos siya. Oh, little town of Bethlehem, how still we see the light above thy deep and dreamless sleep. Thy silent stars go by, yet in thy dark streets shine the everlasting light. The hopes and fears of all the years are met in thee.
night. For Christ is born of Mary, and gathered all around. While mortals sleep, the angels keep their watch of wondering love. O morning stars together proclaim the holy word, and praises sing to God the King, and peace to men on earth. How silently God imparts to human heart the blessings of His heaven. No ear may hear His coming, but in this world of sin, where meek souls will receive Him still, the dear Christ enters in. O holy child of Bethlehem, listen to us, we pray. Cause our sin and enter in, be born to us today. We hear the Christmas angels, the great glad tidings spread. Oh, come to us, abide with us, our Lord Emmanuel. Bago tayo mag-pray. Subalit, nang dumating ang ganap na kapanahunan, sinugo ng Diyos ang kanyang anak. Ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan upang tubusin ang nasa ilalim ng kautusan upang matanggap din natin ang pagkupkop bilang mga anak. Tayo pinanganak. Walang duda, Panginoon, linaw po na may Diyos na tunay, hindi lamang manlilikha, kundi tagapagligtas. Hindi mo kami inabandona sa aming kalagayan bilang makasalanan. Hindi ka mismo ang siyang nanaog. Hindi mo ipinagkaitan yung sariling anak. Ang aming Diyos, sariwain mo sa amin ang katotohanan ito. Bakit dumating si Kristo? Dumating siya hindi lamang upang ipanganak sa Bethlehem, hindi mismo siya ay silang sa aming puso. Ito ang himala ng Pasko. Tulungan mo po kami, Panginoon, na kapasalamatan ka namin. Na sa aming kalagayan, ibinigyan mo kami ng kaligtasan, pag-asa. Ano man ang aming sitwasyon sa buhay, kinikilala po namin ang milagro nito ng Pasko. Ang Diyos namin ay naging tao, naging sanggol, para lamang sa aming kaligtasan. Maraming salamat po sa inyong salita. Hindi kami ang pwedeng umakyat sa langit, pero ikaw ang bumawa dito sa lupa upang iangat kami at bigyan kami ng bagong buhay at pag-asa. O Amang Diyos, kinikilala po namin, lalo na ngayon, matagal na namin nakakarinig. Sa aming sarili, wala akong magagawa. Sa aming sarili, mga hungkag kami. Hindi namin kayang iligtas ang aming mga sarili. Pero ikaw mismo, ang siyang nanaog. Upang bigyan kami ng katiyakan at iangat kami sa buhay at tiyakin sa buhay na ito na kasama ka namin at Emmanuel, God with us. Maraming pong salamat sa inyo, Diyos, sa himala ng Pasko. Hindi lang siya historic, hindi
Katulad ng aming inawit. Birth in Bethlehem, birth in us. Hindi lang siya ipinanganak sa Bethlehem. Today, dahil siya'y buhay. Kaya ang Panginoon, ipanganak ang Kristo. Bilang mananampalataya, Panginoon, hindi yan natatapos December 25 ang aming pagdiriwang. Hindi araw-araw ay pwede kayong mag-celebrate dahil sa himanang ito na nangyari sa buhay ko na. Maraming pong salamat sa inyo. Naririnig mo kami sa aming panalangin sapagkat ikaw ay Diyos. At pinasasalamatan ka namin. Pinagpipray ko po ang aming kapatid na narito. Nawa maranasan nila, O Diyos, ang pagbabagong buhay. Maranasan nila ang iyong kamay ang may magagawa sa amin. Karoon ng transformation. Natotoo si Kristo, natotoo ang Pasko, natotoo ang kanyang ginawa, natotoo Kristo ang siyang tunay na tagapagligtas. In your name be the glory forever. Thank you so much, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Merry Christmas. Happy New Year.